Magandang umaga, Pilipinas! Magandang umaga, lungsod ng Puerto Princesa. Good morning, Palawan! Makulimlim na araw po ng Martes. Parang aambon, parang hindi, parang uulan. Hindi mo malaman. Ano po? Mga kapuso, samahan niyo po kami ngayong araw na ito ng Martes, February 24, 2026, sa isa na namang pagtatanghal ng palatuntunang saksi sa DYSP. Ako naman ang inyong kapuso, ang inyo pong saksi sa DYSP, Junfred Calamba. Saksi sa DYSP. Speaking of Barangay Tumarbong, saglit, sana ba yung ipinadala sa atin ng isang concerned citizen na kung gaano kadelikado yung pong actually kinumpirma sa atin ni Engineer Ted Cayetano ito. At nung makita nga natin yung litratong padala sa atin, nakakatakot naman talaga yung sitwasyon nitong Disay Road, no? Diyan sa may Barangay Tumarbong, mga kapuso, na bangin na po, no? Gilid na po ng bangin. At anytime pwede pong bumagsak, no? Yung pong isang bahagi ng kalsada. Saglit, para ma-picture out po ninyo yung lagay ng kalsada. Ito ay provincial road, mga kapuso, at sana may nakikinig dyan sa Provincial Engineering Office po natin, Engineer Irene Marcaida, ma'am. Ito naman ay alam din, no, ng pamunuan ng PEO dahil nung bagyong Tino, nagpang-abot sila doon ng mga taga-engineering ng Rojas at nagki-clearing nga. Ayan, no? Bangi na po no? Konting pagkakamali mo lang, babagsak ka na doon sa napaka lalim na bangin. Mukhang mas delikado daw po ito sa Barangay Langogan. Yung kalsada natin dyan sa Langogan, medyo kaya pa. Ito talaga, bangin na, no? Mga kapuso po natin. Kaya kung nakikinig, yung sa maintenance, yan sa Provincial Engineering Office, yung ating mga engineers po dyan, alam namin busy din po kayo, pero kung may pagkakataon, mabisita nyo po ulit yung lugar po na ito, ha? Dahil delikado sa ating po mga biyahero at mga residente na po doon ang dumudulog sa atin. No? Baka naman po pwede ninyong mabisita at magawa ng paraan. Malagyan man lang siguro ng early warning or ng harang yung gilid ng kalsada na ito para hindi naman masyadong maging delikado, mga kapuso, sa ating pong mga motorista. Okay? 8:24 ng umaga, mga kapuso. Tuloy-tuloy po tayo. Saksi sa DYSP.
Meron pong kakalabas lang na press release. Yung ating PPCPO, Joint Police Operation nets one of the suspect in the Joanna Infante murder case. Sabi dito, magandang balita ito ha. Isa sa mga suspect nasa kamay na po ng ating mga otoridad dito po sa Joanna Infante murder case. Sabi po dito, a joint police operation resulted in the successful arrest of one of the suspect in the murder of Joanna Infante on the evening of February 23, 2026. So kagabi lang nahuli. Pakisabay mo nga tawagan, Super Wilmar, si Police Captain Brian Rayoso. Sabi pa dito, the suspect, a male individual of legal age, was apprehended around 7:15 p.m. alas 7:15 kagabi sa Barangay San Miguel. O dito lang sa lungsod sa Kabayanan ng Puerto Princesa. Through a hot pursuit operation conducted by joint operation o joint personnel of Police Station 1 and City Intelligence Unit of Puerto Princesa City Police Office. The arrest is in connection with the shooting incident that occurred in February 18, 2026 along Bayview Road, Barangay San Pedro, Puerto Princesa City, which resulted in the victim's death. The arrested individuals is now under the custody of Police Station 1 PPCPO for proper disposition. A case for murder will be filed against the suspect through inquest proceedings. Follow-up operations remain ongoing for the arrest of other individuals involved in the incident. The investigation continues as authorities strengthen the case through evidence-based and lawful procedures. This arrest underscore our firm resolve to bring perpetrators to justice. We will pursue this case decisively but always within bounds of the law and guided by credible evidence. We call on the public to support the investigation by exercising information, discipline, and allowing the judicial process to proceed without interference. Emphasize itong binanggit ni Police Colonel Christine M. Tabdi, ang ating pong City Director. The Puerto Princesa Police Office reiterates its commitment to uphold due process, protect the constitutional rights of all parties involved, and ensure that justice is delivered through professionalism, integrity, and adherence to the rule of law. Saksi sa DYSP. So, isa po sa mga suspect sa pamamaslang murder case na Joanna Infante murder case, mga kapuso, ay nahuli na ng ating mga otoridad. Hindi sumasagot si Captain Brian. Ano ang partisipasyon nitong suspect na ito na kanilang nahuli 7:15 kagabi diyan sa Barangay San Miguel? Mga kapuso, malaman lang natin ano siya? Siya ba yung gunman? Siya ba yung nagmaneho ng motorsiklo? Ano yung kanyang partisipasyon? Gaano ka tibay, kalakas yung ebidensyang hawak ng mga otoridad laban dito? Taga saan ito? Ito ba'y local natin dito sa Puerto Princesa o dayo? Dahil sinasabi yung mga may kagagawan daw nito, mga hindi taga Puerto Princesa at binayaran, no? Inupahan
para po paslangin ito pong si Juana Infante, kaap personnel dito sa lungsod ng Puerto Princesa. Saksi sa DYSP. So yan po yung pinaka-update ha. May isa na pong suspect na hawak ng ating pong PNP at ngayon po inahanda na yung pong kasong murder laban po dito. 8:34 ng umaga, narito muna ang ilan sa ating mga headlines. Ngayon pong araw ng Martes sa palatuntunang saksi sa DYSP. Headline. Department of Education Mimaropa nagpaalala sa mga paaralan na gawing simple ang pagsasagawa ng graduation rites at pinagbabawal ang anumang paniningil. Headline. Isa sa mga sospek sa pagnanakaw ng pera sa U-Box ng isang motorsiklo sa Barangay San Jose nasa kote ng Anti-Crime Task Force. Headline. Cruise ship na may sakay na libong turista mula sa iba't ibang bansa bumisita sa Puerto Princesa at Coron, Palawan. Headline. Rank number 1 most wanted person sa municipal level dahil sa kasong paglabag sa Republic Act 7610 inaresto sa Barangay Inaguan Sab. Headline. Ilan lamang yan sa mga balitang inyo pong matutunghayan ating itatampok mamaya sa ating pong Saksi Balita. Sumeradyo, Puerto Princesa, DYSP. Ito ang balita. Tuloy-tuloy tayo, alas 8:46 o alas 9 raw kasi magpapa-interview, maglalabas ng pahayag ating pong PPCPO sa pamamagitan ni Police Captain Brian Rayoso. Abangan po natin. Okay? Happy birthday muna, Super Wilmar, sa mga nagdiriwang ng kanilang kaarawan. Happy birthday. So, batiin natin yung ating inaanak at unika iha ni Super Ed Habares, si Precious Isabel Gonzales Habares. Isus, happy birthday sa iyo. Happy birthday. Ngayong araw na ito, kasabay na nagba-birthday si Kagawad Roy Oliveros Onyot Jr. ng Barangay San Pedro. Kagawad, happy birthday, Kagawad Roy Onyot. Ating Abian, kay Ate Ting Abian dyan sa Mekawayan, happy birthday. At si Sinyi, happy birthday. At Kristen May Susana, birthday din po ngayong February 24. Bukas, yung birthday talaga ni Angel, ni Charmaine Tabang. Pero nag-celebrate na kami noong Sabado ng kanyang 18th birthday. Happy birthday. Sa'yo ang pulutan. Happy birthday. Sana'y di tayo manasik. Alas 8:48, hindi maaninag yung kanyang mugshot Super Wilmar. Oo, pati yung karatula. Di rin maaninag walang yung pangalan blurred na blurred Pero kasing katawan mo nasa 5'7" ang taas. Tinitingnan po namin mga kapuso yung mugshot ng sinasabing suspect
na hawak po ng ating mga otoridad. Saksi sa DYSP. Para hindi naman kayo magselos, pakita rin namin sa inyo. Sige. Para makita nyo din. Pakita naman natin. Sige. Mga kapuso, hawig ba yung kanyang total? Binlear natin yung yung video, di ba? Yan, oh. Yung gunman. Kaya nga gusto nating tanungin kung ano ba yung partisipasyon nito. Nitong Saksi sa DYSP. makuha natin kung ano yung kanyang ginampanang role. Itong suspect na ito. Ayan, no? Ayan siya. Baka sabihin ninyo kaming media nag-blur niyan, ha? Bakit hindi ipakita? Ganyan yung mga reaksyon ng mga netizen natin, eh. Bakit hindi ipakita mukha para makilala namin? Kayo na. Di ba? Kami sumusunod lang sa protocol, no? At meron din pong, kahit suspect na po yung mga yan, meron po yung karapatan. Opo? At meron din po tayong tinatawag na Saksi sa DYSP. Data Privacy Act, mga kapuso, na hindi ka po pwedeng basta-basta mag-publish ng pangalan or itsura ng isang individual nang wala pong consent, no? Nung nababanggit na personalidad. Okay? Yan man ay suspect, yan man ay sinasangkot, no? Or alleged may kinalaman sa krimen or anumang mga pangyayari, mga kapuso. Saksi sa DYSP. Alright, yan po, ha. Yung sinasabing isa sa mga suspect na hawak ng ating pong mga otoridad dito po sa Juana Hunzon Infante case na nangyari noong nakaraang Miyerkules ng hapon. Malinaw na malinaw, maliwanag. Maliwanag pa yung sikat ng araw nung pagbabarilin nito habang naglalakad patungo sa simbahan, mga kapuso. 4 na putok, no? At nabuhay. Nabuhay pa yung pong biktima. Hindi agad siya binawian ng buhay. Nadala pa sa pagamutan, pero talagang hanggang doon na lang siguro, no? Yung kanyang pakikipaglaban kay kamatayan. Dahil nakausap pa ito ni na Father Mon Rodriguez. Nabasbasan pa nga, di ba? At nung mga unang rumisponde sa kanya matapos siyang barilin nung hapon na yon, nung Miyerkules, mga kapuso. Saksi sa DYSP. Sige, sa 7 minutes before 9 a.m., 9 a.m. yung ipinangakong oras, schedule ng PPCPO para makakuha tayo ng mga karagdagang detalye. Paano nila natunton ito pong hawak nilang suspect na ito? Totoo ba na kagabi lang ito nahuli? Sa barangay San Miguel? Mga kapuso, yun yung mga nais nating malinawan. Okay? Taga saan ito? Ito ba ay dayo sa lungsod ng Puerto Princesa o ito ba ay empleyado din ng Kaap? May mga ganung tanong, eh. Diba? May
kaugnayan ba ito sa biktima? Doon malalaman natin kasi, no? Mga kapuso, yung possible motive, no? Dito pong pagpaslang na ito. Dahil sa ngayon, di pa malinaw. May mga naglalabasan sa social media na pwede, no? Pwede. Pero yun nga ay mga sa ngayon, masasabi natin walang basihan dahil hindi po mula sa ating pong mga otoridad. No? So tingnan po natin mga kapuso, kung makakalusot yung ating mga katanungan na yan sa magiging statement, additional statement ng ating PPCPO patungkol dito sa pagkakahuli nila sa isa sa mga suspect po, mga kapuso. Saksi sa DYSP. Okay, sige. 8:59 ng umaga. Super Kenneth, bumusina ka kaagad, ha? Kapag bumuka na yung bunganga bibig ni Captain Brian Rayoso para wala tayong mamiss. Oo. Paupo pa lang siya sa harap ninyo, tumawag ka na dito. Oo. Or i-video muna. Dalawa-dalawa naman. 3 pa nga cellphone natin eh. Diba? Oh. Yung isa naka-video, yung isa nakatawag dito. No? Ewan pa kung makakalagpas pa yung mga sasabihin ng ating Special Investigation Task Group. Sige, magko-commercial muna kami. Mga kapuso, standby po kayo ha. Kasi hawak na ng PPCPO yung isa sa pumaslang dito po kay Miss Joanna Honson Infante. Nahuli ito kagabi, 7:15, yan po sa Barangay San Jose. Sa Barangay San Miguel. Sorry, Barangay San Miguel, mga kapuso. Okay? Standby po kayo sa programang Saksi. Anim na minuto na po, makalipas ang 9:00 ng umaga. Naantabayan na natin, kinukulit po natin na kasi alas 9 sabi nila eh. No? Oh. Diyan sa PPCPO. Saksi sa DYSP. Anong ilalabas nila? Anong klaseng tanungan yung gusto nila kung hindi rin nila sasabihin anong partisipasyon nito? Oh. Yan ang hirap sa PNP natin eh. Oh? Yan sa kanilang mga opisyal. Saksi. Pag tinatawagan natin, wala man lang ni hoy ni hay na sagot na ganito ganon. O paumanhin. O, pag silang gustong magsalita, ura-urada, agad-agad. Saksi sa DYSP. Naintindihan naman natin yung ating mga kanya-kanyang mga trabaho, trabaho nila yan, trabaho din namin na magbigay ng impormasyon sa ating po mga kababayan. No, nakahang, no? Ano nang update? So ito, may update. May sinasabing suspect, isa doon sa suspect na nahuli nila kagabi. Anong partisipasyon nito? Taga saan ito? Anong kinalaman nito sa biktima para paslangin nila yung biktima? Yung mga ganong tanong sana masagot man lang. No? Yung blanco tayo, yan lang, pinaresenta lang. Meron na silang nahuli. Ano ang dahilan para hulihin ito at isangkot doon po sa krimen? Yan yung nais nating malaman. Kasi baka pagdating sa korte o baka sa piskalya pa lang, na-dismiss na kaagad yung kaso. Diba? Yun ang gusto nating malaman din ng taong bayan. Malakas ba yung ebidensya? Na nagtuturo, nagdadawit dito po sa hawak ngayon ng ating pong mga otoridad. Baka mamaya magsalit. May binasa lang din yung press release tapos na. Yun din yun. Binasa na namin eh. Binalita na namin, i-post na nga po namin.
Ang gusto natin dito, konting elaboration, no? About the suspect. Ano yung kanyang partisipasyon dito? Ha? Sila ba ay mga taga rito? Dayo ba yan? No? Pwede bang malaman kung dayo yan? Sino ang nakuha na ba? Nalaman na kung sino ang nagdala sa kanila dito sa Puerto Princesa? Dahil kahapon or kagabi, payanhawak ng mga otoridad, may ikinanta na ba yan? Ano ang tono? Ha? May partisipasyon, may cooperation na ba? Doon sa... Kasi i-interrogate yan. For sure. Di ba? Saan yung mga kasama mo? Sino yung mastermind? No? Nasa tono ba ang kanta niyan? Diba? Mga kapuso, yun po sana. Hindi naman natin ilalahad-lahat, no? Yung mga delikadong mga impormasyon na makaka-apekto pa, no? Doon sa pagtuntun sa iba pang mga suspect. Saksi sa DYSP. Ang balitang ito ay inihatid sa inyo ng Tanduay Ram 5 years. Tibay ng loob. Tibay Tanduay. Biogesic. Headaches can strike anytime, anywhere. Kaya always bring Biogesic anytime, anywhere. Choose ingat. Choose Biogesic. Wag na. Kung confirmation lang din daw ng pagkakahuli ng suspect, yung details daw doon na lang sa press con. Wag na silang mag-aksaya ng oras, kamoken. Nagtuloy-tuloy na lang doon sa ginagawa nila kung ganyan. Binasa na natin confirm na. Ano bang pagkakaiba na sasabihin nilang, may hawak kaming suspect na huli namin kagabi, 7:15, sa Barangay San Miguel. Doon sa nilabas nilang press release. Parehas lang din pala sasabihin tapos hindi mag-accommodate ng tanong, wag na. Inyo na lang yan. Mababago ba yung detalye kapag nagsalita ng personal at nilahad yung laman ng press release na ito? Kami namang, Diyos ko na naman. Si PNP, sir. Bakit ganito yung ating, Dapat nga ito, hindi na pinatatagal yung mga information. Kasi kapag pinatatagal ninyo yan, mas lalong mag-iisip yung tao. Sabi, magpe-press con daw ngayong week. Kailan? Kahapon pa yan na babanggit yung press con na yan. Mag-iisip yung tao dyan. May nilulubid ba kayong istorya na naman dyan? Di ba maganda pagkahuli, presentan nyo kaagad yan. Itong damuhong ito, isa ito doon sa mga demonyong pumaslang sa biktima. Ito ay, ito yung pinabili doon ng suka, ganito ganon. Pagkabalik, may dala-dala ng baril. Tapos sabi, samahan mo ito, paslangin mo yung mga ganon, di ba? Hindi yung, hawak na natin. Mayroon na tayo. Ganun lang. Tapos na. Saksi sa DYSP. Hindi natin binabaliwala yung paghihirap, yung pagpupursige ng ating mga otoridad. Maganda nga yan Dahil hindi umabot ng isang linggo, no? Hawak na kuha na po nila yung isa sa mga suspect. Sana sumunod na yung iba pa, no?
mga kapuso. So talagang yung iba naman dyan, pinagpaguran yan. Yung iba dyan, wala nang tulog, wala nang pahinga, no? Sa kaka-follow up, lalong-lalo na yung nasa Intel para hanapin itong mga salarin na ito. No? Tapos pag nahuli, ganun-ganun lang. Saksi sa DYSP. Alas 9:14 ng umaga, mga kapuso. Sabi ni Ma'am Lynn, totoo kaya yung nadakma? Sabi sa nabasa niya. Sana, totoo po. No? Sana. At hindi ito Paul Guy. Kaya nga gusto nating makakuha ng karagdagang detalye. May missing person dito sa comment ni Net Daitol Batara. Okay? Ernie Daitol, 48 years old, resident ng sitio Purok Pulang Lupa, Barangay Milagrosa, Bulalakaw, Oriental, Mindoro. Huling nakita, February 19, bandang 3 a.m. Madaling araw kasi. February 19, around 3 a.m. Resident of sitio Purok Pulang, Barangay Milagrosa, Bulalakaw, Oriental, Mindoro. Palawan po ito. Baka maaring makaabot ba siya dito sa amin, Ma'am Net? Wala naman direktang barko from Mindoro to Palawan or Coron man lang sana. Pero sige, dahil tayo'y nakakarating kung saan-saan itong ating live streaming, baka kayo po ay nandyan sa bandang Bulalakaw, Oriental, Mindoro. No? Ito pong 48 years old na si Ginong Ernie Daitol ng Purok Pula, Barangay Milagrosa, Bulalakaw, Oriental, Mindoro. Hinahanap po ng kanyang mga kaanak. May telephone number po, yung Coast Guard Bulalakaw at MDRRMO ng Bulalakaw. Pakinalang po, mangingisda daw pala ito. Okay, pumalaot. Okay. Sige po. Sa bagay, sige. Tulungan natin sina Ma'am Det Daitol Batara na kaano niyo po itong si Mang Ernie, ma'am. No? At nag-send daw siya ng picture. Sampo. Okay. Sige, para may post din po natin, baka sakaling na katagpo niya yung aming mga kapwa mangingisda dito sa Palawan. At saan banda siya nangingisda? Para mas malinaw po, Ma'am Net, pakidagdagan po kami ng iba pang mga detalye. Saksi sa DYSP. Alas 9:17 ng umaga. Abangan natin, kuya ni Net. Sige, Net, send doon sa messenger ng Super Radio Palawan. Doon na lang namin kukunin yung kanyang litrato, Okay? Saksi sa DYSP. Si Bishop Thomas Jasper Candole, inaalam pa kung baka may kakampi na
masasagasaan sa revelasyon ng suspect bago ang press con. Mahirap na. Gandang morning, Super Jun. Ganun po ba yon? Ganun po ba yon? Saksi sa DYSP. Yan ang mahirap eh. Kaya nga sabi natin, wag na pong patagalin. No? Pag pinatatagal pa, mas maraming naiisip yung ating pong mga kababayan. No? Kung sure tayo doon sa mga hawak nating ebidensya, why not? Di ba? Pagkahuli, pagkadakma niyan, patawag ka kaagad. Ito. Yung aming nahuli na ito. Ito ang pumatay sa biktima. Ito yung gunman. Ito yung nagmaneho ng motorsiklo nang sila'y tumakas galing dyan sa area ng krimen. Ito ay ilang araw na nakitang pasunod-sunod doon sa sasakyan ng biktima. Yung mga ganong detalye. Diba? Ito yung naging daan na yung gunman ay makarating dito sa Puerto Princesa kung yan man ay dayo. Itong hawak namin ngayon, yung kaumausap doon sa gunman na trabahuhin niya, yung biktima. Diba? Maring mga ganon. Saksi sa DYSP. So kung haharap si Captain Rayoso sa media ngayon tapos sasabihin, babasahin niya lang yung press release nila, ay wag na po. Wag na po kayong mag-aksaya ng panahon. Okay na, sige. Tingnan natin kung nakaposisyon na sila. Line 12. Diyan sa PPCPO. Okay na? Nasa linya na, Super Kenneth? Krimen, dahil may sa ngayon ay makaka-apekto po ito kung sakasakali. Gunman mo ba ito or lookout? Same sir, yung detalye sir nung hindi ko pa rin po nabigay sa inyo. Siya po ay in-arresto dahil sa hot pursuit. Ano po naging batayan? Ito po ay nangyari po ito sa ating pagka-arresto sa kanya, bungo po ng relentless and intelligence-driven operations ng Special Investigation Task Group. Yung nga po sa SITG Infante, sa pangunguna po ng ating SITG Commander, Police Colonel Christine Infante, at the same time, City Director po ng PPCPO. Dahil mula pa po nung nangyaring insidente, hindi po tumigil ang SITG Infante sa pangangalap at pagbe-verify ng mga information na nakakarating po sa amin. At dumaan po ito sa masusing validation, coordination po sa mga units na kasama na involved din po dito. At legal assessment po bago po natin sinagawa yung operations, hot pursuit operation, sir. Ibig sabihin po ito, hindi po natin pinamadali yung action natin. Ito po ay resulta ng maingat at professional na police works, at sumusunod tayo sa mga lituntunin ng batas. Taga-Puerto po ba yun? Sa ngayon, sir, hindi ko ba pwedeng ibigay yung detalye yung ganyan, na kung taga saan, yung mga personal na detalye ng Sir, for the record, yung oras at arrest. Nung oras po ay at around 7:15 kagabi. Dito po mismo sa San Pedro. Parang sa San Miguel. Ayun, sa bahay, apartment, hotel. Hindi ko na po pwedeng ito kung May na-recover ba kayo, sir, na baril doon sa pag-arrest? Yan, baril. Hindi ko muna po pwedeng i-confirm tungkol po doon sa ibang mga detalye. Pero serious na. Pero yun nga, yung pwede ko lang i-confirm yung kung saan siya aresto at kung anong oras, ganun. Pwede ba siya makita sa police station, makausap, or... Sa ngayon po, dahil nga iniimbestigahan pa po namin siya, kasi subject for inquest and proceedings ang arrested individual. So, busy po sila doon yan. Mayroon pong ginagawa po. Tama siya. Kailang pagka-arresto ba, nag-resist pa yung individual or Hindi naman po. Wala naman pong gano'n.
May dati pa siyang kaso, sir. Hindi ko pa rin po, subject for ano pa rin po yun. Tagalan na po ba siya, sir? Walang ganun sir, hindi ko pa po. Magbigay ng, ganun kayo isa yung po, yung kanyang mga personal information, details. Sige. Ilan pa po yung pinahalo? Yun sir, katulad ng banggit mo kanina ay hindi ko pa rin po pwedeng banggitin yung kung ilan pa ang hinahanap natin yung individual na may kinalaman po dito sa krimen na to. May posibilidad ba tayo, sir, na meron pa kayong mahuhuli dito sa labas na yun? Wala pang sir dahil medyo sabi ko nga under investigation pa at may mga follow-ups pa tayong follow-up operations pa. It might hamper or yung natin ginagawa natin kung magbibigay ako ng mga ganyan. Ano po, Kailangan po yung na-resolve sa kaso. Hindi po. Sa ngayon sir, siguro kung sa kaso kung doon sir sa maraming mga ebidensya na po tayo. May mga ebidensya na tayo. Yun nga, ang hinaan na lang po natin ngayon ay yung ating tuloy-tuloy na hot pursuit operations para mahuli pa yung ibang individual na bilang dito sa pagpastak. Hindi ko pa po masabi yung porsyento sir, pero still ongoing po ang namin at tuloy-tuloy po ito, walang din po tayo nagpapahinga na ma-aresto, makuha yung mga iba pang involved. Ito sir, sa pagka-aresto nitong suspect ay malaking tulong at sa tingin ba ng PNP ay mas mapapabilis na yung pag-solve sa kaso nito? Anin ko lang po sa inyo, at ito po ay sabi ko nga, hindi pa po tayo tapos, hindi pa tapos yung ating sinasagawa. Ang pagkaka-aresto sa isang suspect po ay isang mahalagang milestone para sa amin. Pero hindi ito ang katapusan ng operasyon na patuloy po rin po ang SITG Infante na sa paghabol sa iba pang individual na may kaugnayan po sa krimen. Sa ganitong klase po ng kaso, mahalaga po yung bawat bang namin ay maingat, di ba? At ang layunin namin dito ay panagutin po ang lahat ng simbolo. May kinalaman sa kaso. Maaresto po sila at tiyakin po na yung mga kasong isasampa namin sa korte, talagang mag-stand po talaga. So, kaya maingat po kami sa sinasagawa ko ng investigasyon. Nakikipag-cooperate pa, sir, yung Yes, opo, nakikipag-cooperate naman po siya sa atin. may mga pangalan siya. Sa ngayon, ayoko pa pong magbigay ng ganyong sir, kung may mga pangalan. Ayoko nating kumpirmahin yan o sagutin niya. Dahil sabi ko nga, ongoing pa rin. Maghintay po tayo sa isang major development pa. Sana, may press con po tayong mangyayari. So, pwede nyo pong after this, may press con tayong darating. Pwede nyo pong medyo magano tayo. May binanggit ba siya, sir, na mastermind? Tapos yung pagkakahuli sa kanya, halibang may connect na ito. Sir, hindi ko pa po masasagot ng ganyan. Wala pa tayo sa ganyan. Tsaka ano reaction ng pamilya, tsaka ng ito, after mahuli? Of course, yung family sigurado, I'm sure po na sila naman ay kahit pa paano, na-relieve sila sa meron na tayong isang suspect na na-aresto. Siyempre, una sa lahat, siyempre, nandun pa rin natin, simpatya o pakikaramay natin sa pamilya ni Ma'am Joanna Infante. Naunawaan natin yung, siyempre, yung sakit at galit na naramdaman ng pamilya. Pero ang aming mensahe po ay malinaw sa pamilya na hindi po titigil ang SITG Infante at ang buong PPCPO at mga kasamahan namin dito sa pang units ng PNP hanggat di po na papanagot yung mga responsable. At ginagawa naman namin po yung ito dahil tungkulin namin to dahil gusto namin na i-serve yung justice talaga. At siyempre, responsibility din nating lahat ng komunidad na magtulong-tulong para mapabilis natin ma-resolve yung kaso at mas mabigay yung justice sa family. Kay Ma'am Joanna sa family. Yung backtracking niya, sir, may mga nagbigay ng panibagong security? Or mga Actually, sa dami po talaga ng CCTV na nakolekta namin at na-backtrack namin, na-review namin. Talagang na talaga, establish na talaga rin yung Kaya nga hinahabol na nga natin sila eh. Hinahabol na natin yung mga
involved dito. So, Nakatulong dun sa pag-identify nitong yes, kasama po yun. Mga nakakatulong sa atin. Siyempre, accounts ng mga businesses. Vital din po. Then, may katulong na ba tayo ng mga pulisya na lang? Meron kami. Sir, wala para, yung mga detalye po sabi niya sa akin. Bigay lang. Hindi na rin Sa pag-intrust, yung mga kinig ni Police Captain Bayan Ayoso, Wala nang tanungan na mas mabigat-bigat at sasagutin ng klaro, Super Kenneth. sa pag-intrust, Nagsayang lang kayo ng oras dyan. Wala naman palang sagot na maganda-ganda kung anong mga ibang detalye ng suspect na ito Super Kenneth. At yun nga daw, yung mga detalye daw dito sa suspect at sa patuloy na investigasyon ay doon na ilalabas sa Kailan? papatawag na press con. Nag-aantay lamang din sila ng utos mula sa kanilang higher office daw sa Pag-Intrust. Ang mahirap niyan ay yung mga tinatago-tago nilang mga impormasyon na alam natin hindi naman makaka-apekto doon sa nagpapatuloy na investigation. Ilalabas din yung kanilang mga opisyal doon sa krame. Super Kenneth. Ano pang tinatago-tago nila? Ako naman, sayang lang kayo ng oras dyan. Pakisabi. Sa Pag-Intrust. Okay na, sige. Wala naman tayo nakuha ang magandang detalye doon sa pagharap sa inyo ni Captain Brian Rayoso. Salamat. Maraming salamat at muna dito sa Port Princesa City Police Office. Ako si Garrett Kilombris, balik muna sa inyo. Puro ang narinig natin hindi mo na tayo magsasalita tungkol sa bagay na yan. Much better na hindi na lang kayo Ando na rin sa inilabas ninyong official statement at press release. Labas lang tayo na parang ewan dyan. Anyway, sige. Nare-respeto pa rin naman natin sila dahil sila yung tamang ahensya na may hawak ng kaso. So, taong bayan, antay-antay na lang tayo muna. Mga kapuso. Wala tayong mapiga sa kanila. Pero I'm sure, yung mga tinatanong natin yan, oras lang, antay lang kayo sa social media. Malalaman nyo na po yan. Mga kapuso. Okay? Natibay daw at yung maganda doon na nakuha ko, marami silang hawak na kopya ng CCTV footage, iba't ibang mga anggulo, iba't ibang mga lugar na iisa po ang nakuhanan pagmumuka nito pong mga suspect, Kaya nga daw hinahanap na, hinahabol na. So, yun yung isang magandang impormasyon na nakuha natin. Malaking bagay po yung mga CCTV doon sa backtracking. Hindi ipinagkait sa ating pong mga otoridad, mga kapuso. Yan yung kagandahan ng CCTV camera. Kaya kung may extra budget, hindi lang pansariling seguridad, kundi makakatulong pa po tayo, mga kapuso, sa pag-iimbestiga kung may mga ganitong klaseng pangyayari dito sa ating lungsod ng Puerto Princesa. 9:34 ng umaga, magbabalik po ang saksi sa DYSP. At ito, mayroon din po tayong pinalalakad natin ito kay Super June. Gusto lang nating i-acknowledge ito pong ipinadalang bukas na liham. Kahapon pa pala po ito, 4:23 a.m.
Bukas na liham para sa DepEd Division of Palawan. Okay? Ito ay may kaugnayan sa kanila pong pagpapahayag ng malalim na pagkabahala daw at pagkadismaya hinggil sa kasalukuyang proseso ng pagpili ng mga atletang kakatawan sa ating pong lalawigan sa Palawan para sa Mimaropa Regional Athletic Association Meet 2026, mga kapuso, no? Basahin lang natin yung unang bahagi, tapos abangan nyo na lang doon sa balita ni Super June, ano? At sa pagpo-post po natin sa ating social media. Sabi dito, bilang mga stakeholder sa paghubog ng Kabataang Palawenyo, napansin namin ang kawalan ng malinaw na sistema at pamantayan sa pagpili ng mga lalahok. Ang kakulangan sa transparency ay nagdudulot ng kalituhan at demoralisasyon sa hanay ng ating mga atleta at coaches na nagbuhos ng pagod, panahon at sariling resources para sa karangalan ng Palawan. Sana naririnig po tayo, ano, diyan sa Division of Palawan. Si RD pa rin ng OIC, ano? Wala pang inilalagay na OIC or acting Schools Division Superintendent talaga na aakto. Kasi si Director Kapulong, doon naman ito sa regional office. Papunta-punta lang ito dito, bigay ng instruction. Wala talagang personal, no? Sa ngayon na umahawak ng DepEd Palawan na matapos na sibakin sa pwesto itong ating dating SDS Elsie Barrios. Okay? Sabi pa dito, higit sa lahat, nais naming ipaabot aming matinding, sana na rin ang local school board, may say din dito eh. Si board member, June Ortega, siguro sa mga susunod na araw or bukas. Sabi dito, higit sa lahat, nais naming ipaabot ang aming matinding pagtutol sa tila hindi katanggap-tanggap na desisyon na iwanan o hindi isama ang ilang sports events sa darating na Emra Amit. Parang din, parang sa city din. Oo. Magmamakaawa ngayon yung mga atleta nagsosolicit para lang makasama sa MRA, mga kapuso. Sabi dito, isang malaking insulto ito, lalo na sa mga event na napatunayan ng nag-aambag ng gintong medalya sa ating dibisyon sa mga nakalipas na taon. Isang konkretong halimbawa ay ang table tennis elementary na kasalukuyang defending champion mula sa MRA 2025. Paano naging makatwiran na ang isang kupunan nagdala ng pinakamataas na parangal sa ating lalawigan na hindi bibigyan ng pagkakataong depensahan ng kanilang titulo. Ang ganitong hakbang ay hindi lamang kawalan ng utang na loob sa tagumpay ng mga atleta, kundi isang malinaw na pagsagka sa kanilang potensyal na mas umunlad pa. Okay? Nais naming ipaalala sa pamunuan ng DepEd Palawan ang malinaw na direktiba ng ating pambansang pamahalaan at ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na paigtingin ang grassroots sports development sa bansa. Sa ilalim ng administrasyong ito, binibigyang diin ang kahalagahan ng pagsuporta sa mga batang atleta upang maging world class dahil ang sports ay isang epektibong paraan upang mailayo ang kabataan sa masasamang bisyo at hubugin sila bilang disiplinadong mamamayan.
Mga kapuso, nasa linya natin si Ginoong Jovic Pabello, ang tagapagsalita ng PCSDS. At kaugnay lang ito doon sa matuturing na ba nilang sapat na yung video ng buhaya dyan sa siksikan na kumpirmado na nga, or kailangan pa rin talagang isagawa yung validation. Pero mukhang kahapon natuloy na. Sir Jovic, magandang umaga muna. Bati po muna kayo. Yes, good morning, Junfred, at magandang umaga po sa nakikinig sa programa mo. Opo. Sir, naikandak na natin yung validation ng tropa ng PWRCC dyan po sa Bakawanan ng ating barangay siksikan kaugnay sa buhayang namata. Nabidyuhan na po ng ilang mga residente nung Sabado, sir. Yes, oo, at ito nga, natuloy tayo kahapon, no, mga bandang 3:00. Opo. During the validation ng araw, wala tayong nakita kasamang Jumong kasi marami ng tao pagdating namin doon. So kasama Junfred, Opo. sorry. Okay lang po. Marami ng tao. Oo. And nung gabi, nag-conduct tayo ng night spotting. Meron tayong nakita na isa. Okay. Gaano kalaki, sir? Gaano kalaki yung nakita natin nung gabi? Ano to kasama Junfred, mga 60 centimeters lang. Mas Ang maliit. haba. Mas maliit doon sa nabidyuhan ng mga bata, sir? Yes, apparently baka yung pagbibideo ay naka-zoom. Okay. Kaya malaki tingnan. Okay. Ngunit ito kasi kagabi, nalapitan nila mga hanggang 1 meter yung distansya Opo. bago tuluyang tumakas yung buhaya. Nasa 60 lang ang estimate. 60 centimeter. Centimeter. Yung mga gaano? Isang dipa? Paano po? wala pa tong isang dipa. Wala pa. Kumbaga, wala pa siyang isang dipa, no? Oo. Siguro mga pag dumipa ka ng kamay mo, pahaba, mga kalahati hanggang gitna lang siya ng katawan mo simula sa dulo ng kamay. Pero buhaya yun, hindi ba yawak, sir? Oo. Yes, confirmed naman na buhaya Confirm siya. na buhaya. Okay. So talagang may naninirahan na dyan sa area na yan. Hindi nga lang natin malaman sa ngayon kung gaano karami. So ibig sabihin po ba niyan, sir, mag-set up na tayo ng mga trap dyan from now on para ma-extract yung mga buhaya dyan sa area? Paano pong proseso? Hindi pa, no? Kasamang Junfred. Ang mangyayari kasi, ngayon mag-aisip pa yung team doon. Okay. At ang rason kaya madalas dito yung maliit na buhaya, pagka may huling isda, yung ating mga kababayan, yung mga retaso, tinatapon din doon mismo sa daungan. Okay. So, natural na pagka ganyan, maraming isda. So, nandyan din si buhaya kasi nga, libre na yung pagkain niya. Oo. Hindi na siya mag-hunting. Tinitingnan. Hello? Hindi na siya mag-hunting, sir. Kakainin niya na lang yung mga tinapon-tapon ng mga retaso doon ng mga mangingisda, no, sir? Oo, ganun talaga mangyayari. At siyempre, hindi na siya magpapagod. Doon na lang siya sa paikot-ikot doon. Mag-aabang na lang. Oo. Okay. So, ibig sabihin, kung may maliit, sir, may malaki pa. Ano po? Posible, no? Kasi talagang ganun. Kung may maliit, may nanay. So, hindi lang natin alam kung nasaan yung nanay, no? Pero most probably, pagka may malaking ilog na malapit sa area, malamang nandun si nanay. Okay. So, may tsorya na ba tayo kung paano nakarating yung pamilya na yan dyan sa may Golden Valley? Galing kaya yan ng Iwahig area or nag-travel, napadpad dyan sa paghahunting nila ng pagkain? Ano pong nakikitang posibilidad ng mga eksperto natin, Sir Jovic? Well, ang pinakamalapit kasi na malaking ilog sa area ay Iwahig River, no? Opo. Ngunit hindi natin ni-discount na kaya lang malayo kasi yung Bakungan River eh. Kasi may nakita rin tayo ron noong 1998, yung nakakagat din ng bata, no? Tatawid pa sa kabayanan nun. Oo, tatawid pa siya iikot pa siya, medyo malabo na yun. So, ang pinakamalapit, no, dahil parang nung
early 2010 2008 may nakita tayo sa Kamuning naman sa Inagawan, no? Pero malayo pa rin 'yon. Okay. Ang pinakamalapit talaga, may nakita rin kasi tayo noon sa Iwahig River. Oho, yun. Kaya yan ang pinakamalapit na pwedeng maging source ng buhaya. Okay. So mag-IEC muna tayo sa area, sa community. After that, ano pong mga pwede pang gawin, sir, ng grupo? So, ang tinitingnan ko na lang yung recommendation ng ating team. Kung ano yung magiging recommendation nila, isasubmit nila yun sa opisina at yun ay aprobahan ng ating opisina. Okay. Kung ano man yun, yun yung ating kaparaanan na gagawin. Sige po, sige po. Muli, yung inyo munang paalala, sir, dyan sa community, malapit sa area kung saan nakita yung mga buhaya na ito. Sir, go ahead. Yes, paalala sa ating mga kababayan sa Barangay Siksikan, wag muna po tayong pumunta dyan sa daungan, ano? Pwede naman pumunta pero wag lulusong sa tubig dahil may ginagawa pa tayong assessment doon sa isang buhaya na nakita. Mag-antabay lang po kung ano yung mga advice ng ating opisina sa gayon, safe naman tayong lahat dyan. Alright, sige po. Sir Jovic, maraming salamat. Magandang umaga po. Okay, thank you rin. Alas 10 ng umaga, paalam na tayo. Maraming salamat. At susunod na ang programang Bakbakan sa Super Radyo. Makakasama ninyo si Super May Uy. Sa ngalan ng ating mga nakaagapay, Super Wilma Rabreya, Super Lulito Suiza at Chief Bembe Bendanillo. Ako naman ang inyo kapuso, ang inyo pong saksi sa DYSP, June Fred Calamba. Ito po ang GMA, walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Labanan ng fake news, dapat totoo. Tamang oras po natin, meron ng 1 minuto makalipas ang alas 10. Ito ang serbisyo.